Bill o piyansa. Section 1. Kahulugan ng piyansa. Ang piyansa ay seguridad na ibinibigay para sa paglaya ng isang taong nasa kustudiya ng batas na ipinagkaloob niya o ng isang tagapagpanagot, bondsman, upang garantihan ang kanyang pagharap sa anumang hukuman ayon sa hinihingi sa ilalim ng mga kondisyong tutukoyin dito. Ang piyansa ay maaaring ibigay sa anyo ng corporate surety, property bond, garantiyang ari-arian, cash deposit, depositong salapi, o recognizance. Section 2. Mga kondisyon ng piyansa, mga kinakailangan. Ang lahat ng uri ng piyansa ay napapailalim sa mga sumusunod na kondisyon. A. Ang kasunduan, undertaking, ay magkakabisa sa oras na maaprubahan at maliban kung makansila, ay manatiling may bisa sa lahat ng yugto ng kaso hanggang sa pagbaba ng hatol, promulgation of judgment, ng Regional Trial Court. Hindi alintana kung ang kaso ay orihinal na isinampa roon o iniapila lamang. B. Ang akusado ay dapat humarap sa kaukulang hukuman sa tuwing kinakailanganin ng hukuman o ng mga tuntuning ito. C. Ang hindi pagharap ng akusado sa paglilitis ng walang sapat na dahilan at sa kabila ng wastong abiso ay tuturing na pagtalikod, waiver, sa kanyang karapatang dumalo roon. Sa ganitong kaso, ang paglilitis ay maaaring magpatuloy kahit wala siya, in absentia. D. Dapat isuko ng tagapanagot, bondsman, ang akusado sa hukuman para sa pagpapatupad ng pinal na hatol. Ang mga orihinal na dokumento ay dapat magsaad ng buong pangalan at tirahan ng akusado, ang halaga ng kasunduan at ang mga kondisyong iniaatas dito. Ang mga litrato, passport size, na kinuha sa loob ng nakalipas na 6 na buwan na nagpapakita ng mukha, kaliwa at kanang bahagi ng mukha ng akusado ay dapat ilakip sa piyansa. Section 3. Walang paglaya o paglipat maliban sa utos ng hukuman o sa pamamagitan ng piyansa. Walang sinumang nasa ilalim ng detensyon dahil sa legal na proseso ang palalayain o ililipat maliban sa utos ng hukuman o kapag siya ay pinayagang magpiyansa. Section 4. Piyansa, isang karapatan. Pagbubukod. Ang lahat ng taong nasa kustudiya ay dapat payagang magpiyansa bilang isang karapatan na may sapat na mga tagapanagot, sureties, o palayain sa pamamagitan ng recognizance gaya ng itinakda ng batas o ng tuntuning ito. A. Bago o matapos ang paghatol ng Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Trial Court in Cities o Municipal Trial Court. At B. Bago ang paghatol ng Regional Trial Court para sa isang paglabag na hindi mapaparusahan ng kamatayan, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Section 5. Piyansa, kailangan nakasalalay sa pagpapasya ng hukuman, discretionary. Matapos ang hatol ng Regional Trial Court sa isang paglabag na hindi mapaparusahan ng kamatayan, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong, ang pagpapayag sa piyansa ay nakasalalay na sa pagpapasya ng hukuman. Ang aplikasyon para sa piyansa ay maaaring isampa at aksyonan ng trial court sa kabila ng pagsasampa ng abiso ng apila, notice of appeal, sa kondisyong hindi pa nito na ipapadala ang orihinal na record sa appellate court, hukumang tagapag-apila. Gayunpaman, kung ang desisyon ng trial court na naghahatol sa akusado ay nagbago sa kalikasan ng paglabag mula sa hindi napapiyansahan tungo sa napipiyansahan, ang aplikasyon para sa piyansa ay maaari lamang isampa at resolbahin ng appellate court. Kung pagbigyan ng hukuman ang aplikasyon, maaaring pahintulutan ang akusado na ipagpatuloy ang pansamantalang paglaya habang hinihintay ang resolusyon ng apila sa ilalim ng parehong piyansa nang may pagsang-ayon ng tagapanagot. Kung ang parusang ipinataw ng trial court ay pagkakakulong na higit sa 6 na taon, ang akusado ay pagkakaitan ng piyansa o ang kanyang piyansa ay kakansilahin kapag naipakita ng taga-usig, prosecution, na may abiso sa akusado, ang mga sumusunod o iba pang katulad na sirkunstansya. A. Na siya ay isang recidivist, quasi-recidivist o habitual delinquent o nagawa ang krimen na pinatindi, aggravated, ng sirkunstansya ng inuulit na paglabag,
reiteration. B. Na siya ay nakatakas na dati sa legal na pagkakakulong, umiwas sa sentensya o lumabag sa mga kondisyon ng kanyang piyansa nang walang sapat na dahilan. C. Ginawa niya ang paglabag habang nasa ilalim ng probasyon, parol o kondisyonal na kapatawaran. D. Na ang mga sirkunstansya ng kanyang kaso ay nagpapahiwatig ng posibilidad na pagtakas kung palalayain sa pamamagitan ng piyansa. E. Na may labis na panganib na maaari siyang gumawa ng panibagong krimen habang nakabinbin ang apila. Maaaring ripasuin ang appellate court sa sarili nitong kusa motu proprio o sa mosyon ng alimang partido ang resolusyon ng Regional Trial Court matapos abisuhan ng kabilang partido sa alimang kaso. Section 6. Kahulugan ng capital offense. Ang capital offense ay isang paglabag na sa ilalim ng batas na umiiral sa oras ng paggawa nito at ng aplikasyon para sa piyansa ay maaring parusahan ng kamatayan. Section 7. Capital offense o isang paglabag na mapaparusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong, hindi napapiyansahan. Walang sinumang kinasuhan ng capital offense o isang paglabag na mapaparusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang papayagang magpiyansa kapag malakas ang ebidensya ng pagkakasala, anuman ang yugto ng kriminal na pag-uusig. Section 8. Pasanin ang pagpapatunay, burden of proof sa aplikasyon para sa piyansa. Sa pagdinig ng aplikasyon para sa piyansa na isinampa ng isang taong nasa kustudiya dahil sa paggawa ng paglabag na mapaparusahan ng kamatayan, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong, na sa taga-usig prosecution ang pasanin na patunayang malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Ang ebidensyang iniharap sa panahon ng pagdinig ng piyansa ay otomatikong ituturing na kabilang sa paglilitis. Ngunit sa mosyon ng alimang partido, maaaring ipatawag muli ng hukuman ang sinumang saksi para sa karagdagang pagsusuri maliban kung ang saksi ay patay na, nasa loob ng Pilipinas o hindi na kayang tumistigo. Section 9. Halaga ng piyansa, mga alituntunin. Ang hukom na naglabas ng warrant o nagbigay ng aplikasyon ay dapat magtakda ng makatwirang halaga ng piyansa na isinasaalang-alang ang pangunahin, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na salik. A. Kakayahang pinansyal ng akusado na magbigay ng piyansa. B. Kalikasan at mga sirkunstansya ng paglabag. C. Parusa sa kasong isinampa. D. Pagkatao at reputasyon ng akusado. E. Edad at kalusugan ng akusado. F. Bigat ng ebidensya laban sa akusado. G. Posibilidad na humarap ang akusado sa paglilitis. H. Pagbawi, forfeiture ng ibang piyansa. I. Ang katotohanan na ang akusado ay isang pugante sa hustisya nang siya ay arestuhin. At G. Pagkakabinbin ng ibang mga kaso kung saan ang akusado ay nakapiyansa. Hindi dapat humingi ng labis na piyansa. Section 10. Corporate surety. Anumang lokal o dayuhang korporasyon na lisensyado bilang tagapanagot alinsunod sa batas at kasulukuyang otorisadong kumilos bilang ganon ay maaaring magbigay ng piyansa sa pamamagitan ng bond na pinirmahan ng magkasama ng akusado at ng isang opisyal ng korporasyon na wastong pinahintulutan ng lupon ng mga direktor nito. Section 11. Property bond, paano inilalagak? Ang property bond ay isang kasunduang itinituring na lien, pasanin sa real estate na ibinigay bilang seguridad para sa halaga ng piyansa. Sa loob ng 10 araw, pagkatapos maaprubahan ang bond, dapat ipatala ng akusado ang lien sa titulo ng lupa na nakapile sa Register of Deeds, kung ang lupa ay rehistrado o kung hindi rehistrado sa registration book sa kanakalaang espasyo sa Registry of Deeds para sa probinsya o lungsod kung saan matatagpuan ang lupa, at saka ukulang tax declaration sa tanggapan ng provincial, city o municipal assessor na kinauukulan. Sa loob din ng parehong panahon, dapat isumiti ng akusado sa hukuman ang kanyang pagtalima at ang pagkabigo niyang gawin ito ay magiging sapat na dahilan para sa pagkansela ng property bond at sa kanyang muling pag-aresto at detention. Section 12. Mga kwalifikasyon ng mga tagapanagot sa property bond.
Ang kwalifikasyon ng mga tagapanagot sa isang property bond ay ang mga sumusunod. A. Ang bawat isa ay dapat residenteng may-ari ng real estate sa loob ng Pilipinas. B. Kung iisa lamang ang tagapanagot, ang kanyang real estate ay dapat nagkakahalaga ng hindi bababa sa halaga ng piyansa. C. Kung may dalawa o higit pang tagapanagot, ang bawat isa ay maaaring magpatunay ng halagang mas mababa kaysa sa nakasaad sa piyansa, ngunit ang kabuuan ng mga napatunayang halaga ay dapat katumbas ng buong halaga ng piyansang hinihingi. Sa lahat ng kaso, ang bawat tagapanagot ay dapat may net worth na katumbas ng halagang tinukoy sa kanyang sariling piyansa, labis sa lahat ng makatwirang utang, obligasyon at mga ari-ariang hindi maaaring litisin, exempt from execution. Section 13. Pagpapatunay ng mga tagapanagot, justification of sureties. Ang bawat tagapanagot ay dapat magpatunay sa pamamagitan ng salaysay, affidavit na kinuha sa harap ng hukom na taglay niya ang mga kwalipikasyong itinatakda sa naunang seksyon. Ididetalye niya ang ari-ariang ibinigay bilang seguridad, isasaad ang kalikasan ng kanyang titulo, ang mga pasanin nito, encumbrances, ang bilang at halaga ng iba pang piyansang pinasukan niya at hindi pa nababayaran, at ang kanyang iba pang mga pananagutan. Maaring suriin ng hukuman ang mga tagapanagot sa ilalim ng panunumpa tungkol sa kanilang kasapatan sa paraang inaakala nitong angkop. Walang piyansang aaprubahan maliban kung kwalipikado ang tagapanagot. Section 14. Pagdideposito ng cash bilang piyansa. Ang akusado o sinumang taong kumikilos para sa kanya ay maaaring magdeposito ng cash na pinakamalapit na kolektor o internal revenue o provincial city o municipal treasurer ng halaga ng piyansang itinakda ng hukuman o inirekomenda ng taga-usig na nag-imbestiga o nagsampa ng kaso. Sa pagsumiti ng wastong sertipiko ng deposito at nakasulat ng kasunduang nagpapakita ng pagsunod sa mga kinakailangan ng Section 2 ng tuntuning ito, palalayain ang akusado mula sa kustodiya. Ang idinepositong pera ay tuturing na piyansa at gagamitin sa pagbabayad ng multa at mga gastos, habang ang labis kung mayroon man ay babalik sa akusado o kung sino man ang gumawa ng deposito. Section 15. Recognizance. Sa tuwing pinahintulutan ng batas o ng mga tuntuning ito, maaaring palayain ng hukuman ang isang taong nasa kustodiya sa kanyang sariling recognizance o sa recognizance ng isang responsableng tao. Section 16. Piyansa. Kailangan hindi kinakailangan, pinababang piyansa o recognizance. Walang piyansang kakailanganin kung gayon ang itinakda ng batas o ng mga tuntuning ito. Kapag ang isang tao ay nakulong sa loob ng panahong katumbas o higit pa sa posibleng pinakamataas na pagkakakulong na itinakda para sa kasong isinampa, siya ay dapat palayain agad nang hindi pinipigilan ang pagpapatuloy ng paglilitis o mga paglilitis sa apila. Kung ang pinakamataas na parusa na maaring ihatol sa akusado ay distiro, pagpapatapon, palalayain siya sa pagkatapos ng 30 araw ng preventive imprisonment, pagkakakulong bago mahatulan. Ang isang taong nagkulong sa loob ng panahong katumbas o higit pa sa pinakamababa sa pangunahing parusang itinakda para sa kasong isinampa, nang hindi inilalapat ang indeterminate sentence law o anumang sirkunstansyang nagpapabago, modifying circumstances, ay palalayain sa isang pinababang piyansa o sa kanyang sariling recognizance ayon sa pagpapasya ng hukuman. Section 17. Piyansa saan isinasampa. A. Ang piyansa sa itinakdang halaga ay maaaring isampa sa hukuman kung saan nakabinbin ang kaso o sa kawalan ng hukom nito sa sinumang regional trial judge, metropolitan judge, municipal trial judge o municipal circuit trial judge sa probinsya, lungsod o munisipalidad. Kung inaresto ang akusado sa ibang probinsya, lungsod o munisipalidad kaysa sa kung saan nakabinbin ang kaso, maaari ring isampa ang piyansa sa anumang regional trial court sa nasabing lugar, o kung walang hukom doon, sa anumang metropolitan trial judge, municipal trial judge o municipal circuit trial judge roon. B. Kung ang
payag sa piyansa ay nakasalalay sa pagpapasya ng hukuman, diskresyon, o humihiling ang akusado na palayain sa recognizance, maaari lamang isampa ang aplikasyon sa hukuman kung saan nakabinbin ang kaso, maging ito man ay nasa preliminary investigation, paglilitis, o apela. C. Sinumang nasa kustodiya na hindi pa nakakasuhan sa hukuman ay maaaring mag-apply para sa piyansa sa alinmang hukuman sa probinsya, lungsod o munisipalidad kung saan siya nakakulong. Section 18. Abiso ng aplikasyon sa taga-usig, prosecutor. Sa aplikasyon para sa piyansa sa ilalim ng Section 8 ng tuntunin ito, dapat magbigay ang hukuman ng makatwirang abiso ng pagdinig sa taga-usig o atasan siyang isumiti ang kanyang rekomendasyon. Section 19. Paglaya sa pamamagitan ng piyansa. Dapat palayain ng akusado pagkatapos aprubahan ng hukom ang piyansa kung saan ito isinampa alinsunod sa Section 17 ng tuntunin ito. Sa tuwing ang piyansa ay isinampa sa ibang hukuman kaysa sa kung saan nakabinbin ang kaso, ang hukom na tumanggap ng piyansa ay dapat magpadala nito kasama ang utos na paglaya at iba pang sumusuportang papilis sa hukuman kung saan nakabinbin ang kaso na maaaring sa sapat na dahilan ay mag-atas na mag-file ng panibago. Section 20. Pagpapataas o pagpapababa ng piyansa. Pagkatapos payagang magpiyansa ang akusado, maaaring itaas o ibaba ng hukuman ang halaga nito kapag may sapat na dahilan, good cause. Kapag itinaas, maaaring ibalik sa kustodiya ang akusado kung hindi siya makapagbibigay ng piyansa sa itinaas na halaga sa loob ng makatwirang panahon. Ang isang akusadong hinahawakan para harapin ang isang kriminal na reklamo na pinalaya ng walang piyansa pagkatapos maisampa ang reklamo o impormasyon ay maaaring sa anumang susunod na yugto ng paglilitis at sa tuwing may malakas na ebidensya ng pagkakasala na makikita ang hukuman na atasan na magbigay ng piyansa sa itinakdang halaga o bilang palit ay ibalik sa kustodiya. Section 21. Pagkukumpiska ng bond or piyansa. Kapag ang pagharap ng akusado ay kinakailangan ng hukuman o ng mga tuntuning ito, aabisuhan ang kanyang mga tagapanagot, bondsman, na iharap siya sa hukuman sa isang itinakdang pitsa at oras. Kung mabigo ang akusado na humarap ng personal ayon sa iniaatas, idideklarang kumpiskado, forfeited ang kanyang piyansa at bibigyan ng mga tagapanagot ng 30 araw upang iharap ang kanilang pinapangakuan, prinsipal at pagpaliwanag, sukus, kung bakit hindi dapat magbaba ng hatol laban sa kanila para sa halaga ng kanilang piyansa. Sa loob ng nasabing panahon, dapat gawin ng mga tagapanagot ang sumusunod. E. Iharap ang katawan ng kanilang pinangangakuan o ibigay ang dahilan ng hindi pagharap sa kanya. At B. Ipaliwanag kung bakit hindi humarap ang akusado sa hukuman noong unang iatas itong gawin. Kung mabigo sa dalawang kinakailangang ito, magbababa ng hatol laban sa mga tagapanagot ng sama-sama at hiwa-hiwalay para sa halaga ng piyansa. Hindi babawasan o pagagaanin ng hukuman ang pananagutan ng mga tagapanagot maliban kung isinuko ang akusado o siya ay napawalang sala, acquitted. Section 22. Pagkansila ng piyansa. Sa aplikasyon ng mga tagapanagot ng may wastong abiso at tagausig, maaaring kansilahin ang piyansa sa pagsuko ng akusado o sa pagpapatunay ng kanyang kamatayan. Ang piyansa ay otomatikong ituturing na kansilado sa pagpawalang sala sa akusado, pagbabasura ng kaso o pagpapatupad ng hatol na pagkakasala, execution of the judgment of conviction. Sa lahat ng pagkakataon, ang pagkansila ay walang epekto without prejudice sa anumang pananagutan sa bond. Section 23. Pag-aresto sa akusadong nakapiyansa. Para sa layunin ng pagsuko sa akusado, maaaring arestuin siya ng mga tagapanagot o sa pamamagitan ng nakasulat na autorisasyon na inilalagay sa selyadong kopya ng kasunduan, undertaking. Ipaaresto siya sa isang pulis o sinumang ibang tao na nasa sapat na edad at may sapat na pag-unawa. Ang isang akusadong pinalaya sa pamamagitan ng piyansa
ay maaaring muling arestuhin nang hindi kinakailangan ng warrant kung tatangkain niyang umalis sa Pilipinas nang walang pahintulot ng hukuman kung saan nakabinbin ang kaso. Section 24. Walang piyansa pagkatapos ng pinal na hatol. Pagbubukod. Walang papayagang piyansa pagkatapos maging pinal ng hatol ng pagkakasala. Kung bago ito maging pinal, ang akusado ay nag-apply para sa provision, maaari siyang payagan sa pansamantalang paglaya sa ilalim ng kanyang piyansa. Kapag walang naisampang piyansa o ang akusado ay walang kakayahang magsampa nito, maaaring payagan ng hukuman ang kanyang paglaya sa pamamagitan ng recognition sa kustodya ng isang responsabling miyembro ng komunidad sa anumang pagkakataon na hindi papayagan ang piyansa matapos simulan ng akusado na pagsilbihan ang kanyang sentensya. Section 25. Pangangasiwa ng hukuman sa mga nakakulong. Detainees. Gagampanan ng hukuman ang pangangasiwa sa lahat ng taong nasa kustodiya para sa layuning alisin ng hindi kinakailangang pagkakulong. Ang mga executive judge ng mga regional trial court ay magsasagawa ng buwanang personal na inspeksyon sa mga kulungan ng probinsya, lungsod at munisipyo pati na sa mga bilanggo rito sa loob ng kanilang nasasakupan. Aalamin nila ang bilang ng mga nakakulong, magtatanong tungkol sa kanilang tamang tirahan at kalusugan at susuriin ang kondisyon ng mga pasilidad ng kulungan. Ipag-uutos nila ang paghiwalay ng mga kasarian at mga minor de edad mula sa mga makatatanda. Titiyakin ang pagsunod sa karapatan ng mga nakakulong na makipag-usap ng sarilinan sa kanilang abogado at magsisikap na alisin ang mga kondisyong mapaminsala sa mga nakakulong. Sa mga lungsod at munisipalidad na tutukoy ng Korte Suprema, ang mga municipal trial judge o municipal circuit trial judge ay magsasagawa ng buwanang personal na inspeksyon sa mga kulungang municipal sa kanilang munisipalidad at magsusumiti ng ulat sa executive judge ng regional trial court na may jurisdiction dito. Isang buwan ng ulat ng nasabing pagbisita ang isusumiti ng mga executive judge sa court administrator na maglalahad ng kabuuang bilang ng mga nakakulong. Ang mga pangalan ng mga nakakulong na higit sa 30 araw ang tagal ng pagkakakulong. Ang krimeng isinampa, ang katayuan ng kaso, ang dahilan ng pagkakulong at iba pang mahalagang impormasyon. Section 26. Ang piyansa ay hindi hadlang sa mga pagtutol tungkol sa illegal na pag-aresto, kawalan ng o irregular na preliminary investigation. Ang aplikasyon o pagpayag sa piyansa ay hindi hadlang sa akusado na questionin ang bisa ng kanyang pag-aresto o ang legalidad ng inilabas na warrant para rito. Mula sa pagtulig sa irregularidad o pag-question sa kawalan ng preliminary investigation, paunang investigasyon, sa kasong laban sa kanya, sa kondisyong ibabangon niya ito bago siya maghain ng kanyang tugon, plea, dapat resolbahin ng hukuman ng usapin sa lalong madaling panahon, ngunit hindi lalampas sa pagsisimula ng paglilitis ng kaso. This is based on revised rules on criminal procedures. Disclaimer, this is for educational purpose only.